Isang hamak na mahirap lamang si Jade na ang tanging hanap buhay ay ang paglalako ng balot sa daan tuwing gabi upang maitaguyod ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at upang masustentuhan ang pangkain nila sa araw-araw at upang masustentahan niya ang araw-araw na gamot ng kanyang amang may sakit. Si Zamiel naman ay isang binatang ubod ng yaman, ngunit walang direksyon sa buhay at walang pake sa kanyang pag-aaral at sa kursong pagdudoktor. Ngunit magkakaroon ng pagbabago sa mga buhay nila ng isang gabi ay pagtagpuin sila ng tadhana. Habang naglalako si Jade ay muntik na siyang gahasain ng mga lalaking halang ang kaluluwa. Ngunit buti na lang ay naligaw si Zamiel at napadpad sa lugar na yon, kaya nailigtas siya. Doon na nagsimulang nagkagaanan ng loob sina Zamiel at Jade. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Balot! Balot kayo dyan! Masigla at malakas na sigaw ng 22 anyos na si Jade habang tulak-tulak ang kanyang lumang food cart na may mga lamang balot. Alas 9 na ng gabi pero naglalako pa rin si Jade. Kailangan niya yon dahil nag-aaral siya sa kolehiyo at may sakit pa ang kanyang ama. Kaya sa umaga ay nag-aaral siyang mabuti habang naglalako naman siya ng balot sa gabi. Kailangan niya kasi magsikap, lalo na't may sakit ang kanyang ama at may lubha pa. Kailangan na ni Jade na ipagamot ang kanyang ama sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Ngunit wala siyang sapat na pera para doon. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ika nga niya lagi sa sarili laban lang sa buhay. Neng, pabili! Mabilis na nabuhayan ng loob si Jade at napangiti ng maluwag nang sa wakas ay may bibili na sa kanya ng balot sa loob ng 3 oras sa paglalako. Nilapitan niya ang grupo ng mga lalaki na nakaupo sa may madilim na waiting shed at tanging flashlight lang ang nagsisilbing ilaw ng mga ito roon. Magandang gabi po sa inyo, Manong. Ilang balot po bang bibilhin mo? Magalang na tanong ni Jade sa mga ito. Ngunit nginisihan muna si Jade nang makahulugan ng lalaking kausap niya na siyang tumawag sa kanya kanina bago sumagot. Hindi ko pa muna masabi kung ilan, Ineng. Mabuti pa dito ka muna umistambay kasama namin habang gagawin naming pulutan yung mga balot mo. Ikaw na din ang magbilang kung ilan ang naubos namin. Napakurap-kurap muna si Jade at nakaramdam ng kakaibang kaba sa loob ng kanyang dibdib bago tumikim at marahang sumagot. Mawalang galang po pero huwag na lang po. Sige po, alis na po muna ako. Hindi na naituloy ni Jade ang kanyang gustong sabihin sa lalaki at hindi na din naituloy ang akmang pagtalikod niya sa mga ito dahil mabilis pa sa kidlat na nahawakan ng lalaking kausap ang kanyang braso upang pigilan siya sa pag-alis. Oh, teka, huwag ka munang umalis, Ineng. Sayang ang ganda-ganda mo pa naman. Ikaw na sana ang gusto naming gawing pulutan. Nanlaki bigla ang mga mata ni Jade sa narinig, kasabay ng kanyang malakas sa pagsinghap. Manong, huwag po! Umiiyak na pagmamakaawa ni Jade sa matandang lalaking manyakis na ngayon ay nakangisi na sa kanya ng malademonyo. Oh, huwag ka munang umiyak. Hindi pa nga namin nasisimulan umiiyak ka na. Hindi ba mga kasama? Tumatawang wika nito na ikinatawa rin ng 5 kasamahan nito. Oo nga! Sabay-sabay na sang-ayon ng 5 lalaki at akmang lalapitan na siya kaya mabilis siyang sumigaw ng malakas. Tulong! Ngunit ang kanyang gustong isigaw ay nawalan agad ng saysay nang bigla siyang takpan sa bibig ng mga ito gamit ang isang panyo, dahilan upang unti-unti siyang mawala ng malay. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, ay isang nakakasilaw na liwanag na galing sa malayo ang kanyang naulinigan, kasabay ng isang malakas na busina ng isang sasakyan. Hoy! Itigil niyo yan! Malakas na sigaw ng isang boses lalaki mula sa malayo. At iyon lang ang huling narinig ni Jade bago siya tuluyang nawala ng malay. Pinakatitigan mabuti ni Zamiel ang magandang dalaga na kani-kanina lang ay iniligtas niya sa panganib. Naipadakip na din sa mga pulis na naka-assign sa lugar na yon ng mga lalaking nawalan isa-isa ng mga malay pagkatapos niyang bugbugin ang mga ito. Mabuti na lang din ay may lumapit na sa kanila ng mga tao roon matapos siyang barilin ng isa sa mga ito. Ngunit mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Ang mga lalaking lumapit sa kanila ang siyang tumawag ng mga pulis sa lugar na yon.
Ba't ka pa kasi lumalabas-labas ng bahay sa gabi? Tapos 9 p.m. na, babae ka pa. At higit sa lahat, wala kang kasama. Pabuntong hininga at mahinang wika ni Zamiel sa natutulog na babae. Sa kasamaang palad pa ay hindi kilala ng mga taong lumapit sa kanya ang babae. Ang mga pulis na may dadalhin pa sa headquarters ang babaeng walang malay, kaya siya na lang ang nagpresenta na dalhin ang babae sa kanila once magising na ito. At ng mga sandaling iyon ay nakapark na ang kanyang kotse malapit sa isang grocery store na open pa ng mga sandaling iyon. Marahang hinawi ni Zamiel ang malambot na buhok nito na nakaharang sa maganda nitong mukha at hinawakan ang baba ng babae upang mas titigan niya itong mabuti. Noon naman nag-ring ang cellphone ng binata. "Oh, dude!" sagot ni Zamiel sa kaibigan tumawag. "Oh, dude, anong update? Nandyan ka na ba sa bahay?" Tanong ng kaibigan niyang si Harry sa kabilang linya. "Anong nandyan na ba ako sa bahay niyo? Gags, naligaw ako." Medyo irritableng wika ni Zamiel sa kaibigan. "Ha? Naligaw ka?" Tila gulantang na reaksyon ng kaibigan ni Zamiel na naging dahilan upang hilutin niya ang kanyang sentido. "Oo nga, naligaw ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito. 9:00 na ng gabi kanina. Inaantok na ako, gusto ko na matulog." Walang prenong litanya ni Zamiel sa kaibigan at sinulyapan muli ang babae sa kanyang tabi. "Pero blessing in disguise na rin siguro na naligaw ako, dude. Dahil kung hindi ko na iligtas mula sa kapahamakan ng babaeng kasama ko ngayon." Wika pa ni Zamiel at bumuntong hininga. "Ha? May babae kang niligtas? Patingin nga ng mukha niyan, dude. Picturean mo." Utos pa ni Harris kay Zamiel. "You're lucky she's still asleep." Wika pa ni Zamiel sa kaibigan at piniktura na nga ang mukha nito. At sa isip niya, manghihingi na lang siya ng pasensya sa dalaga mamaya pagising nito dahil kinuhaan niya ng larawan ng dalaga na walang permiso mula rito. Sinenta ni Zamiel sa kaibigan ang larawan ng babae. "Holy cow, dude! Kilala ko ang babaeng to!" Biglang bulalas ni Harry sa kabilang linya na nagpabuhay na naman ang loob ni Zamiel dahil sa wakas ay maihahatid niya na ito sa bahay nito. Hindi niya kasi ipinaubaya ang babae kanina sa mga pulis dahil gusto niyang siya na mismong maghatid sa babae sa bahay nito. "Talaga, dude? Sino palang babaeng to?" Puno ng pananabik na tanong ni Zamiel sa kaibigan. "Oo, crush ko nga to dati eh. Siya si Graciel Jade Santos, ang mahinhin at mabait na anak ni Mang Crisostomo. Ang mag-ama na siyang magiging kapitbahay mo." Wika ni Harris na marahang nagpasinghap kay Zamiel. "Totoo?" Naninigurong wika ni Zamiel at nabuhayan ng loob. Sa wakas ay makakapagpapahinga na siya at makakatulog ng mahimbing mula sa pagod dahil sa mahabang biyahe mula sa Maynila hanggang sa probinsyang iyon. "Totoo. Kaya kung ako sa'yo, relax ka na lang dyan at hintayin mong magising ang magandang si Jade para maihatid mo na siya sa kanila. At para maturo niya na sa'yo kung saan ang bahay ko." Suwestyon ni Harris na sinang-ayunan naman ni Zamiel. Dahan-dahan nagmulat ng mga mata si Jade at nakiramdam sa paligid. Pagkaway mabilis siyang napasinghap at napasiksik sa sulok ang kanyang katawan nang mapagtanto niyang nasa loob siya ng isang magarang kotse. "Hi, beautiful." At doon na siya napasigaw ng malakas, sabay siksik pang lalo sa pintuan ng kotse habang nahihintakutang tumitig sa mukha ng lalaking nasa harap ng manibelang nakaupo. Sino ka?" Punong-puno ng kabang dibdib na tanong ni Jade sa lalaking nakangiti habang tila na-amuse na nakatingin sa kanya. "Hey miss, teka, huwag kang matakot. Ako yung lalaking sumigaw kanina bago ka nawala ng malay. Kotse ko yung bumisina kanina ng akmang pagtutulungan ka na nila." Marahang paliwanag ng estrangherong lalaki kay Jade. Sa narinig na may biglang bumuhos ang masaganang luha sa mga mata ng dalaga at sa pagitan ng impit na paghikbi ay nagtanong, "Ikaw yun?" Masuyong umiti sa kanyang lalaki at marahang sumagot, "Oo, ako yun. Ligtas ka na. Iniligtas na kita." Sukat sa sinabi ng lalaki, mas lalo pang naiyak si Jade hanggang sa naramdaman na lang niyang marahang tinapik-tapik nito ang kanyang balikat upang pakalmahin siya. Binigyan rin siya nito ng tissue na marahang kinuha rin naman niya. Tahan na miss, ligtas ka na. Huwag ka na mag-alala. Nakabilanggo na rin sila ngayon. Hinuli na sila ng mga pulis." Wika pa ng lalaki. Maraming salamat.
Hikbing-hikbi pa rin ang wika ni Jade at pilit na pinapakalma ang sarili. Natatakot sa mga nangyari sa kanya kanina. Mabuti na lang at naroon ang lalaki at iniligtas siya mula sa matinding kapahamakan. Walang anuman yon. Ang hiling ko na lang sa'yo ngayon ay sana wag mo nang ulitin ang maglakwatsa tuwing gabi. Babae ka kasi. Wika ng lalaki na ikinumuulit ng mga luha ng mga mata ng dalaga. Hindi po ako naglalakwatsa kanina. Naglalako po ako ng balot upang makaraos kahit papaano sa kahirapan at sa problema namin ng tatay ko araw-araw. Mahinang wika ni Jade. Kita niya naman ang tila pagkahabag na nakarehistro sa mga mata ng lalaki nang sabihin niya iyon. Pagkuway nagsalita ito. Totoo nga na mabait kang anak. Napakabuti ng kalooban mo. Inspirasyon ka ng kabataan. Hindi na lamang umimik si Jade sa papuri ng lalaki. Ngunit may napansin siya sa sinabi nito. Ano nga palang ibig mong sabihin sa totoo nga na sinabi mo? Curious na tanong ni Jade rito. Medyo kalmado na rin siya. Yun ba? Tanong ng lalaki at marahang tumawa bago nagpatuloy. Parang blessing in disguise kasi talaga na maligaw ako kanina para iligtas kita. Papunta kasi ako sa bahay ng kaibigan ko sa probinsyang to at talagang hindi ko mahanap-hanap, ewan ko ba. Nakakalito talaga yung map na bigay niya. Hindi nga rin matrack ng kotse ko. Ewan ko ba kung bakit. Natatawang wika ng lalaki. Natawa na rin si Jade na mahina bago nagsalita. Blessing in disguise nga siguro talaga. Mahinang pagsang-ayon niya. Yeah, tapos na yon. Habang natutulog ka pala kanina, tumawag sa akin yung kaibigan ko. At sinabihan ko siya sa lahat ng nangyari. Na-curious siya kaya nanghingi siya ng picture mo. Kaya pasensya ka na dahil pinicturean kita kanina habang natutulog ka. At nang makita niya ng mukha mo, namukhaan ka niya kaagad. Kilala ka raw niya. Kilala ka raw ng kaibigan kong si Harris Del Fuego. Kapit-bahay raw kayo. Mahabang paliwanag ng lalaki kay Jade. Nag-init naman bigla ang pisngi ni Jade nang marinig ang pangalan ng kaibigan nito. Si Harris kasi ay dating manliligaw ng dalaga na hindi nagtagumpay na makuha ang matamis niyang oo. Bukod kasi sa playboy ito, ay wala ring panahon si Jade sa ligawan at relasyon. Nakafocus lagi ang atensyon niya sa pag-aalaga sa tatay niyang may sakit, sa pag-aaral niya at sa paghahanap buhay. Sa wakas ay nagsalita na si Jade. Ganun ba? Kung ganun ay doon ang destinasyon mo sa lugar namin. Nakangiting tumango ang lalaki. Oo, miss. Kaya pwede mo bang ituro sa akin ang bahay ni Dude Harris pagkatapos kitang ihatid sa inyo? Namula agad ang mga pisngi ni Jade sa huling sinabi ng binata. Nako, hindi na kailangan. Idiretso mo na lang ang direksyon mo sa bahay ni na Harris. Ihahatid kita doon. Pwede ko namang lakarin ng bahay namin pa uwi. Umiling-iling ang lalaki. No, I insist. Ihahatid kita sa inyo. Doon na muna tayo didiretso para makita ka ng tatay mo. Baka nag-aalala na siya sa'yo Sa isip ni Jade may punto rin naman ang lalaki. Baka nga nag-aalala na ang tatay Crisostomo niya sa kanya sa mga sandaling yon. Tingin niya kasi malalim na ang gabi. Masama pa naman sa tatay niya na mag-alala at mapagod, sabi ng doktor. Sa wakas ay tumango na si Jade bago nagsalita. Sige, sang-ayon ako sa suggestion mo. Sa wakas ay ngumiti na din ang lalaki na umabot na hanggang sa mga magagandang mata nito. Sige. Tila nag-aalinlangan pang wika ng lalaki bago nagpatuloy. So your name is Gracial Jade, right? Nakangiti ring tumango si Jade nang ubot ng tamis rito. Oo, Jade na lang itawag mo sa akin. Ngumiti rin ito ng ubod ng tamis sa kanya bago sumagot. Okay, nice to meet you, Jade. My name is Zamiel. Zamiel Lark Samaniego. Zamiel na lang rin ang itawag mo sa akin. Wika ni Zamiel at inilahad ang makinis at maputing palad sa kanya. Nagdadalawang isip at nahihiyang tinanggap naman ang magaspang at morena niyang palad, ang kakinisan at kaputian ng palad ni Zamiel. Nice to meet you too, Zamiel. Naaasiwang wika niya sa binata. So ano, tara na? Nakangiting wika ni Zamiel kay Jade na nakangiti ring tananguan ng dalaga. Magandang gabi po, ako po si Zamiel. Pagpapakilala agad ng binata sa ama ni Jade na nooy nakaupo sa kama at halatang nangihina pa. Magandang gabi rin, iho. Bakit nga ba kayo magkasama ng anak ko?
At bakit ngayon ka lang nakauwi, iha? Tanong ng butihing matanda. Isinalaysay naman ni Jade ang buong pangyayari sa ama. Yun po ang nangyari, tay. Humahagulgol na eksplanasyon ni Jade sa kanyang ama na ng mga sandaling iyon ay tumutulo rin ang luhang niyakap ang anak. Diyos ko, salamat naman at ligtas ka, anak. Salamat, iho, at iniligtas mo ang anak ko. Taos pusong wika naman ni Mang Crisostomo kay Zamiel. Marahang tumango naman si Zamiel sa butihing matanda. Walang anuman po yun, sir. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil ginawa niya po akong daan upang mailigtas ang anak ninyo mula sa matinding panganib. Wika ni Zamiel. Ako rin naman nagpapasalamat din sa kanya, iho. Pagsang-ayon naman ng butihing matanda. Kaya iha, kumalma ka na. Ligtas ka na, anak. Pinahiran ni Jade ang luha sa kanyang mga mata bago sumagot. Opo, tay. Wika ni Jade at marahang kumawala sa yakap ng ama bago nakangiting binalingan si Zamiel. Salamat ulit, Zamiel, ha. Tatanawin namin ni tatay na malaking utang na loob sa'yo yun. Nako, wala yun, Jade. Basta sa susunod na maglalako ka sa gabi, dahil sabi mo nga sa akin kanina, hanap buhay niyo yun na mag-ama, sabihin mo lang ako, sasamahan kita. Nakangiting wika ni Zamiel. Ikinagulat naman niyo ni Jade at ng kanyang ama. Sigurado ka ba riyan, iho? Tanong ng ama ni Jade na lubos na nagulat sa suhestyon ng binata. Opo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Zamiel at nginitian si Jade bago nagpatuloy. Basta para sa kaligtasan ng anak niyo po, sir, wala pong problema sa akin yon. Ayoko na pong mangyari ang nangyari sa kanya kanina. Kaya sasamahan ko po siya. Kung okay lang po sa inyo, sir. Magalang na wika ni Zamiel kay Mang Crisostomo. Ngumiti naman si Mang Crisostomo sa mula sa pusong sagot ni Zamiel. Ramdam ng matanda ang sinseridad roon. Sa bagay na yan maaari ba muna tayong mag-usap na tayong dalawa lang, iho? Nakangiting tumango naman si Zamiel. Nahihiya at naaasiwa naman si Jade sa sinabi ng ama at sa isip niya, ano na lang ang iisipin ni Zamiel, hindi ba? Tay, wag na po. Nahihiya na talagang pagsalungat ni Jade sa ama. Hindi, Jade, okay lang. Mag-uusap muna kami saglit ng iyong ama. Nakangiting wika ni Zamiel kay Jade at kumindat sa dalaga para iparamdam kay Jade na okay lang talaga sa kanya. Kaya bumuntong hininga na lang si Jade at lumabas na ng kwarto ng kanyang ama. Tagasan ka, iho? Halata kasing dayo ka lang dito. Pangmayaman ang pormahan mo. Diretsang wika ni Mang Crisostomo kay Zamiel. Taga Maynila po ko, sir. Magalang na sagot naman ni Zamiel sa butihing matanda. Ganun ba? Bakit ka pala napunta dito sa lugar namin? Nagtatakang tanong ni Mang Crisostomo sa binata. Tumikim si Zamiel at kinakabahang sumagot. Naglayas po ako sa amin kaya ako napadpad dito sa lugar ng kaibigan ko na nasa Maynila na nag-aaral ngayon. Nanlaki naman ang bigla ang mga mata ng butihing matanda sa isinagot ng binata. Pagkuway nagsalita ito. Naglayas ka sa inyo? Bakit, iho? Tanong ni Mang Crisostomo. Tumango si Zamiel bago sumagot. Opo, naglayas po ako dahil pinipilit po ako ng mga magulang ko na ipagpatuloy ang kurso na hindi ko naman gusto. Ang pagdodoktor. 4th year college na po ako sa kursong yan pero ayoko na po talaga. Ayoko pong umako ng malaking responsibilidad. Lalo pat buhay ng isang tao ang nakasalalay. Malungkot na wika ni Zamiel rito. Ngumiti naman si Mang Crisostomo kay Zamiel bago nagsalita. Pero iniligtas mong buhay ng anak ko. Hindi ba't pareho lang din yun sa responsibilidad ng isang doktor? Ang pagliligtas ng buhay ng isang tao? Napabuntong hininga naman si Zamiel. Pero po kasi, sir, ibang pagliligtas ng isang doktor sa isang tao. Iba rin ang bagay na tulad ng nangyari kay Jade kanina. Salungat pa ni Zamiel. Muling ngumiti ang matanda bago nagsalita. Magkaiba man ang paraan, ngunit iisa lang ang patutunguhan. Ang iligtas ang buhay ng isang taong nangangailangan ng tulong. Kaya iho, kaya mong magligtas ng buhay ng isang tao. Pinatunayan mo yan sa akin mismo. Kaya yung pagdodoktor mo, pag-isipan mong mabuti ng ilang beses bago mo sabihin ayaw mo.
Mahabang pangaral ni Mang Crisostomo kay Zamiel na ikinatahimik naman niya at naging dahilan upang napaisip siya ng malalim. Siya nga pala, iho, ano palang gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong kurso ba ang gusto mo pala? Usisa ni Mang Crisostomo kay Zamiel na nagpaubo agad sa binata. Wala po. Ayoko pong mag-aral. Diretsa ang sagot ni Zamiel. Nanlaki na naman ng bigla ang mga mata ng matanda. Kung gano'n ay mas lalo mong pag-isipang mabuti ang mungkahe ko para sa iyo, iho. Dahil alam mo ba, yang anak kong si Jade, 4th year college na din yan. Sobrang sipag mag-aral niyan. Yung tipong kahit walang-wala kami, nagsisikap siyang magkaroon ng pantustos sa pag-aaral niya. Hindi siya katalinuhan, pero masipag siyang mag-aral, iho. Sa umaga'y nag-aaral siya. Sa gabi naman naglalako siya. May ipangtustos lamang sa pag-aaral niya at may pambili lamang ng gamot ng itay niya. Naglalakad siya sa umaga sa universidad na pinapasukan niya na sobrang layo. Makapag-aral lamang siya at walang makaligtaan na lesson sa mga subjects niya sa kursong nursing. Mabuti na lang at scholar siya sa universidad niya, kaya kahit papaano ay miscellaneous fee lang ang ginagastosan niya. Pag uwi naman niya rito sa bahay, magluluto na naman siya ng hapunan namin. Pagkatapos niya ay maghahanda na para sa paglalako niya ng balot. Alam mo ba kung bakit ko to sinasabi sa iyo, iho? Upang maliwanagan ka. Nasa iyo na ang lahat ng karangyaan sa buhay, ngunit ayaw mo mag-aral. Samantalang may iba na dukha, ngunit porsigidong mag-aral. Porsigidong makapagtapos tulad ng anak ko. Kaya ikaw, iho, huwag mong sayangin ang pagkakataong meron ka. Huwag mong sayangin ang pribilehiyong ibinigay sa iyo ng mga magulang mo. Ayusin mo ang sarili mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kung ako sa iyo, dumikit ka lagi kay Jade para mahawaan ka niya sa kasipagan mag-aral. Birong totoo ni Mang Crisostomo na ikinatawa nilang pareho. Pero sumeryoso din kaagad sila pagkatapos. Tinapik naman ni Zamiel si Mang Crisostomo sa balikat bago muling nagsalita. At tungkol doon sa gusto mong mangyari, sige, payag na ako. Samahan mong anak ko tuwing maglalako siya sa gabi. Nakuha mong tiwala ko sa pagsasabi mo ng totoo. Ang iba kasi ay nanloloko ng tao upang bumango lang ang pangalan nila. Pero ikaw, iba ka. Nagsasabi ka ng totoo, yan ang gusto ko. Kaya boto ako maging kaibigan ka at protektor ng anak ko. Salamat sa pagpunta mo sa lugar naming to. Diretsang sabi ni Mang Crisostomo na ikinatuwa naman ang labis ni Zamiel. Nako, maraming salamat po sa tiwala ninyo. Gusto ko rin po makilala ng lubusan si Jade. Napakabuti niya po kasing tao. Lubos po siyang kahanga-hanga. At tungkol din naman sa mungkahin ninyo sa pag-aaral ko. Sige po, pag-iisipan ko. Salamat po sa malalim na advice, Nakangiting wika ni Zamiel sa butihing matanda. Walang anuman yon, iho. At salamat ding muli sa pagligtas mo sa anak ko. Taos pusong wika rin ng matanda kay Zamiel bago siya muling tinapik ng marahan sa balikat, tanda ng pasasalamat. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aantay ni Jade sa sala ay lumabas na sa wakas si Zamiel na may malawak na ngiti sa mga labi. Si tatay? Tanong agad ni Jade kay Zamiel. Natutulog na. Sagot naman ng binata at nag-stretching na para bang wala lang nangyari. Anong sabi ni itay? Nahihiya at naaasiwang usisa agad ni Jade sa kakaupo pa lang na si Zamiel. Tinabihan siya nito. Wala naman. Man-to-man talk lang. Amin na lang yon. Ang importante ngayon ay pumayag siyang samahan kita kapag maglalako ka tuwing gabi. Tila masayang masaya na pagbabalita ni Zamiel sa kanya na ikinabigla naman ng dalaga. Alinlangan at hindi makatingin kay Zamiel na nagsalita si Jade. Talaga ba? Pero sigurado ka ba talagang sasamahan mo ko? Malaking adjustment yan para sa tulad mong mayaman. Maglalako ka ba naman ng balot kasama ako gabi-gabi? Natawa si Zamiel at marahang ginulombok ng dalaga. Ano naman ngayon? Malaking adjustment ka dyan. Napabuntong hininga si Jade bago nagsalita. Kasi hindi ka sanay magtrabaho tapos pagtatawanan ka pa kapag ganun. Ako sanay ng pagtawanan ng mga classmates ko kahit nakakakita sila sa akin tuwing gabi. Ikaw hindi ka sanay pagtawanan .
Nakita naman ni Jade na biglang nagtagpo ang mga kilay ni Zamiel sa sinabi niya. Pagkuway nagsalita ito. Pinagtatawanan ka pala nila? Pwes ngayon nandito na ako. Tingnan ko lang kung hanggang saan makakarating ang tawa nila. Tila nanlamig naman ang buong katawan ni Jade sa halatang naaasar na wika ni Zamiel. Nahawakan tuloy ng dalawang palad niya ang isang braso nito. Naku Zamiel, huwag mo na silang papansinin kung sakali. Ayoko ng gulo. Sobrang ayoko talaga. Natatakot ako sa mga gulo, Zamiel. Tila naiiyak na wika ni Jade sa binata. Natunaw namang parang yelo ang nararamdamang inis at asar ni Zamiel para sa mapangkot siyang mga kaklase ni Jade nang hawakan siya ng dalaga sa braso niya habang nagmamakaawa sa kanya. Nginitian na lang niya ang dalaga at marahang ginulo ang malambot at maitim na buhok nito. Sige, try ko. Nakangiting wika ni Zamiel kay Jade at masuyong kinurot ang pisngi nito. Namula naman ang dalaga sa ginawa ni Zamiel. Nga pala, anong oras ang pasok mo bukas? Tanong ni Zamiel. 7:30. Nakakunot ang noong sagot naman ni Jade bago nagtanong. Bakit? Ngumiti naman si Zamiel sa dalaga. Basta, o siya sabihan mo na ako kung saan ang bahay ni Dude Harris dito. Wika ni Zamiel. Sumagot naman agad ang dalaga. Diyan lang sa unahan, yung malaking bahay at may puno ng mangga sa gilid. Nakangiting tumango naman si Zamiel sa dalaga at muling ginulo ang buhok nito bago tumayo at nagsalita. Okay, got it. Sige, alis na ako. See you tomorrow, okay? Huling wika ni Zamiel bago pilyong nginitian siya at umalis na. Naiwan na lang na nakanganga ang dalaga. Kinaumagahan ay dali-daling inihanda ni Jade sa maliit na mesa sa gilid ng kama niya ang gamot ng ama, pagkain nito sa tanghalian at mga prutas na imimerienda nito sa hapon. Tay, ito na po lahat ha. Huwag niyo pong kakalimutang inumin ang gamot niyo mamaya. Tay, babalik din po ako mamayang hapon. Ingat ka po dito ha. Paalala ni Jade sa mahal na ama bago siya humalik sa pisngi nito. Ngumiti naman ang kanyang ama sa kanya. O sige anak, ikaw din mag-iingat ka doon. Aral na mabuti. Wika naman ang butihing ama. Opo naman tay, palagi. Para sa ating dalawa. Adya, fighting. Wika pa ni Jade at nagkatawanan silang pareho ng tatay Crisostomo niya. O sige na tay, alis na po ako. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili ninyo ha. Bye-bye po. Paalam na ni Jade sa ama. Sige anak, ingat ka. Wika naman ni Mang Crisostomo sa anak. Pagkaway mabibilis na ang mga hakbang na lumabas na si Jade sa kwarto at patakbong lumabas ng bahay. Ngunit muntik na siyang mawala ng panimbang nang sa pagtingin niya sa labas ay nakaabang na roon ang kotse ni Zamiel at si Zamiel mismo. Zamiel? Naninigurong tanong ni Jade. Sinisigurong hindi siya nagmamalik mata. Ngunit para talagang hindi dahil kitang-kita niya na nagsitaasan ang leeg ng mga marites nilang kapitbahay habang nakatingin sa kanya at kay Zamiel na mas lalong gumapo ng araw na yon dahil sa suot na shades, white t-shirt, maong shorts at Converse shoes. At ang bango ng perfume nito ay abot hanggang sa direksyon niya. Partida ang layo pa nga niya sa binata. Bagong ligo pa ito, kaya mas lalong fresh itong tignan. Napalunok tuloy ng lihim si Jade at tumikhim. Hi, good morning. Nagulat ba kita? Nakangiting tanong ng binata sa kanya. Hindi naman. Sagot na lamang ni Jade habang awkward na humakbang palapit sa direksyon nito. Mabuti kung ganon, so tara na. Hatid na kita sa school ninyo. Wika ni Zamiel na talagang nagpanganga sa dalaga. Ha? Gulat na reaksyon ni Jade. Ang sabi ko, tara na, hatid na kita sa school niyo. Natatawang ulit ni Zamiel sa sinabi nito. Napaiwas si Jade ng tingin at napatingin sa bintana ng kwarto ng kanyang ama. Ay nako, hindi na naman na kailangan. Pinutol ni Zamiel ang gusto niyang sabihin. Naipaalam na kita kagabi sa kanya bago ako lumabas ng kwarto niya kaya huwag ka na mag-alala. Sa tayo na kasi malapit na mag 7:30. Wika pa ni Zamiel at binuksan ang pinto ng kotse nito. Sige. Salamat, Zamiel. Marahang wika ni Jade at pabuntong hiningang pumasok na sa loob ng kotse ng binata. Dito na lang, Zamiel. Salamat sa paghatid. Nahihiyang wika ni Jade kay Zamiel. Nakangiting tumango naman ang binata bago marahang ginulo ang buhok ng dalaga. Walang anuman yon, ingat ka doon.
Isumbong mo sa akin kapag inaapi ka ha. Mariing wika ni Zamiel kay Jade. Nakangiting tumango naman si Jade sa binata. Okay, Zamiel. Nagsalita naman ulit si Zamiel. Okay. Siya nga pala. Pahingi ako ng cellphone number mo para matext mo ako pag uuwi ka na mamaya. Mabilis namang napayuko ng kaunti si Jade sa sinabi ni Zamiel at sumagot. Wala akong cellphone pasensya ka na. Nababahag na naman ang damdamin ni Zamiel para sa dalaga. At mas lalo pa siyang humanga rito dahil nagsasabi talaga ito ng totoo. Nakangiting masuyo niyang hinawakan ang baba ni Jade at iniangat ang magandang mukha nito para magkatitigan sila. Kung ganon, anong oras ng uwi mo mamaya? Tanong ni Zamiel. 4:30? Sagot naman ni Jade na nagtataka. Sige, aantayin kita dito sa parking lot ng school niyo mamaya. May pupuntahan tayo. May ngiti sa mga labing wika ni Zamiel kay Jade. Mahal yan, Zamiel. Huwag mong bilhin yan. Nag-aalala at naaasiw ang wika ni Jade kay Zamiel nang pumasok sila sa cellphone store ng maliit na mall na yon. Ano ka ba, Jade? Magtatampo ako sa'yo niyan. Para sa'yo to. At itong isa naman para sa tatay mo. Para pag may emergency ay mabilis kanyang makukontak o mabilis mo siyang makontak. Explain ni Zamiel kay Jade. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga bilang sagot. Hello po, ma'am and sir. Alin pong iPhone model ang napili ninyo? Magalang na tanong ng sales lady sa kanila ni Zamiel. Ito miss, tsaka ito. Si Zamiel ang sumagot. Si Jade naman ay namumula na sa hiya na wala sa sariling kumapit lang sa braso ni Zamiel. Wow sir, ang mga latest model po pala ng iPhone ang napili ninyo. Congratulations sir. May discount po mga ito dahil dalawang bibilhin ninyo. Bale, 86,000 na lang po lahat. Nakangiting wika ng sales lady, ngunit ikinalaglag pa rin ng panga ni Jade ang sinabi nito. Nais tuloy niyang himatayin nang malaman ang presyo ng mga cellphone na iyon. Naghintay lang si Jade hanggang sa binayaran na ni Zamiel ang mga phone sa pamamagitan ng iniabot na card nito. Pagkuway, binalot na ng sales lady ang dalawang cellphone bago ibinigay sa binata. Ibinigay naman ni Zamiel ang dalawang supot na yon sa kanya. Kain muna tayo. Dalhan na rin natin ang tatay mo nang makakain niya mamaya. Wika pa ni Zamiel na nahihiyang sinang-ayunan naman ni Jade. At habang naglalakad sila ay hindi maiwasang aminin ni Jade na attracted na siya sa binata. Bukod kasi sa gwapo rito ay ramdam niyang may mabuting puso rin ito. Ramdam niya yon. Nakikita niya yon. Kaya labis-labis ang paghanga niya rito. Kung tutuusin ay kagabi pa sila nagkakalala. Pero pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala ang binata. Masaya siya na nakilala niya ito. Kaya lang, hindi niya maiwasang itanong sa sarili. May nobya na kaya to? Nais niyang matawan ng paghak. Ano naman kung wala? Wala naman siyang pag-asa. Ang isang mahirap at simpleng katulad niya magugustuhan ng binata. Wala. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Jade sa iniisip. Sa kabilang banda ay napaisip rin ng malalim si Zamiel habang naglalakad sila ni Jade. Sa totoo lang, hangang-hanga talaga siya sa dalaga. Bukod sa maganda na ulirang anak at masipag pa. Masipag ring mag-aral, hindi tulad niya. Kaya kagabi sa pagtulog, hindi niya maiwasang isipin. Ano kayang pakiramdam na maging nobya ang dalaga? Ligawan kaya niya to? Wala pa siyang naging nobya mula pagkabata. Mapili kasi siya. Si Jade lang ang bukod tanging pumukaw ng interes at atensyon niya. Kung liligawan niya kaya ang dalaga, may pag-asa kaya siya? Grabe, nabusog ako kaninang hapon. Asaya-saya rin ni tatay sa pasalubong natin sa kanya pag-uwi. Masayang-masaya na wika ni Jade kay Zamiel habang naglalako na sila ng balot ng gabing yon. Hindi naman umimik si Zamiel at seryoso lang na nakatutok ang mga mata sa unahan nila. Napakunot tuloy ang noon ni Jade. Ano kaya nasa isip ni Zamiel ng mga oras na yon? Naisip ng dalaga. Zamiel, may problema ba? Marahang tanong ni Jade sa binata. Wala naman. Tila naaasiw ang sagot ni Zamiel kay Jade. Tumangutang naman siya kahit ramdam ni Jade na meron talagang dinadamdam itong mabigat. Ngunit bibigyan na lang niya ito ng espasyo para makapag-isip kung sasabihin ba nito ang problema nitong iyon sa kanya o hindi. Ngunit lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay ganun pa rin si Zamiel. Matamlay
Ayaw pa rin sabihin sa kanya ang problema nito, hanggang sa napansin na rin iyon ng kanyang ama. Anak, may problema yata si Zamiel napansin mo ba? Ilang araw nang parang may kinikimkim na problema sa kanyang dibdib. Kausapin mo kaya mamaya pag maglako na kayo ulit. Mungkahin ni Mang Crisostomo sa anak. Sige po tay, susubukan ko po. Wika naman ni Jade at nilakasan na ang loob niya upang kulitin si Zamiel na ilabas ang bigat na dinadala nito. Kaya ng mga sandaling yon, habang naglalako ulit sila, naglakas loob na mag-usisa si Jade alang-alang sa kagaanan sa loob ng kaibigan. Zamiel, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin ha. Baka makatulong ako. Kaibigan mo ako, hindi ba? Buntong hininga lang ang sinagot ni Zamiel kay Jade at malungkot na nginitian siya bago sumagot. Wala to. Sabihin mo na kasi. Nag-aalala na rin kasi si tatay sa'yo Sige ka, magagalit si tatay sa'yo. Dahil doon ay natawa ng pagak si Zamiel bago nagsalita. Paniguradong magagalit naman talaga siya sa akin. Pag nalaman niyang gusto kita at gusto kitang ligawan. Mabilis na nahigit ni Jade ang hininga at gulat na napatingin kay Zamiel. Ngunit mas nahigit niya ang hininga nang magsalita itong muli habang seryosong nakatitig sa mukha niya sabay sabing, Oo Jade, gusto kita at gusto kitang ligawan. Gusto kang ligawan ng isang irresponsableng anak tulad ko. Papayag ka kaya? At papayag kaya ang tatay mo? Sumisingaw ang luha sa mga mata ni Zamiel nang sabihin ng mga katanggang yon bago mabilis na tumalikod sa kanya. Kaya mabilis na tumulo na rin ang luha sa mga mata ni Jade bago nagsalita sa garalgal na boses. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sukat sa kanyang sinabi ay dagling napaharap muli si Zamiel at niyakap siya ng mahigpit. Uwi na tayo sa inyo kung gano'n. May misyon pa ako na kailangan tapusin sa lugar na to bago ako uuwi sa lugar ko. Madamdaming wika ni Zamiel na nagpaiyak lalo kay Jade bago nakangiting tumangutango ng marahan bilang pagsang-ayon. Wala akong tutol dyan sa panliligaw mo sa aking anak, iho. Hindi ako mapanghusga. Alam ko rin naman na mabuti kang tao at magbabago ka pa. Basta ba't pagbubutihin lang ninyo ang inyong pag-aaral. Yung sinabi mo kanina na uuwi ka na ng Maynila para sabihin sa mga magulang mo na ipagpapatuloy mo na ang iyong pag-aaral at ipupursige ang kursong pagdudoktor. Sana'y gawin mo talaga. Total, makakapasok ka pa rin naman sa taong to. Kaya hiling ko lang na sana'y magpursige ka lang, iho. Lumaban ka lang. Pagbutihan mong pag-aaral mo, ha? Mahabang pangaral ng ama ni Jade kay Zamiel na ikinatulo naman ang mga luha nila ni Jade pareho dahil sa labis na tuwa. Maraming salamat po sa pagpayag, sir. Masayang wika ni Zamiel. Tatay Chris na lang ang itawag mo sa akin, iho. Total, may pakiramdam naman ako na ikaw nang magiging una at huling mamanugangin ko. Nagsitawanan silang tatlo sa birong totoo na yon ni Mang Crisostomo kay Zamiel. Maraming salamat po ulit, Tatay Chris. Taos-pusong pasasalamat ni Zamiel sa butihing matanda. Walang anuman yon, iho. So anong plano mo? Kailan ka uuwi? Tanong ni Mang Crisostomo. Ngumiti naman si Zamiel kay Jade bago sumagot. Pag marinig ko na pong matamis na oo ni Gracial Jade Santos. Kung gano'n ay sasagutin na kita sa harap mismo ng ama ko para mapabilis ng pakikipag-usap mo sa mga magulang mo at para mapabilis ng paghingi mo ng tawad sa kanila dahil sa paglayas mo. Kaya oo, Zamiel, sinasagot na kita. Lumuluhat madamdaming wika ni Jade sa binata na nagpainit rin agad sa sulok ng mga mata ni Zamiel. Talaga? Sinasagot mo na ako? So tayo na? Masayang tanong ni Zamiel sa dalaga. Namumulang tumangu-tangu naman si Jade, samantalang nangingiti-ngiti naman sa matinding aliw ang kanyang ama. Mabilis naman siyang nilapitan ni Zamiel at niyakap ng maghigpit. Pagkuway bumulong sa kanyang tenga. Mahal na mahal kita. Napangiti naman agad si Jade bago pa bulong ding sumagot. Mahal na mahal din kita. Isang malakas na sampal ang nadatna ni Zamiel mula sa palad ng kanyang ina na si Senyora Isgrea. Isa kang suwail!
Pagkatapos mong maglayas ng mahigit 1 buwan, ay may gana ka pang bumalik dito nang nakangiti sa amin ng iyong ama na parang walang nangyari at may dala ka pang nobya. Por Diyos por Santo, Zamiel, grow up! Nanginginig ang buong katawan ni Senyora Esgrea sa galit habang dinuruduro ang anak. Para namang tinusok ng aspili ang puso ni Jade sa nakitang eksena. Nasaktan pa siya para sa mag-ina. At hindi rin niya maiwasang mainggit sa kaalamang may ina pa si Zamiel. Samantalang ang kanya ay pumanaw na 12 anyos pa lang siya dahil sa sakit na cancer. Pinahira niya ang luha sa kanyang mga mata at nakinig sa paliwanag ni Zamiel. Ma, kasi pinipilit niyo ako ni Daddy dati. Pinipilit niyo ako magdoktor ayoko naman. Ni hindi niyo man lang ako hinahayaang magpaliwanag kung bakit ayoko. Tapos wala akong narinig na advices mula sa inyo. Kaya naglayas ako kasi napipressure na ako sa inyo. Pero ma, alam mo bang blessing in disguise ang paglalayas ko? Kasi I get to save her from danger. Nakatulong ako sa mga nangangailangan sa akin. Nakilala ko si Jade at nakilala kong ama niya na siyang nagpayo sa akin na ipursigi kong pagdodoktor para mas marami pa akong matutulungang tao at buhay ng tao. Pinakita niya sa akin na karapat dapat ako sa propesyong gusto niyo para sa akin, ma. He inspired me, ma. Lahat ng sinabi ni Tatay Chris sa akin, yun ang mga bagay na gusto kong marinig mula sa inyo ni Dad. Pero busy kayo lagi sa negosyo ninyo. At ang mga salitang yun na gusto kong marinig mula sa mga bibig niyo, mismo ni Dad, ay sa ibang tao ko pa narinig, ma. Tumutulo ang luhang pag-i-explain ni Zamiel sa side niya. Tumulo na rin ang mga luha ng mga magulang ni Zamiel habang nakatingin sa binata. Ang gusto ko lang naman, ma, Dad, nakamustahin niyo ako. Natanungin niyo ako kung okay lang ba ako. Kung okay lang ba sa akin ang gusto ninyo. Napayuhan niyo rin ako kasi napapabayaan niyo na ako eh. Napapabayaan niyo na ako, ma. Pero pag may nagawa akong mali, sa kanya lang ako papansinin. Sa kanya lang ako pinapagalitan at sinisigawan. Pero alam niyo, ma, dahil sa paglalayas ko, naging mabuti akong tao. Dahil napunta ako sa mga taong mabuti ang puso. Ang mga taong nagpayo sa akin na uuwi na ako at manghingi ng tawad sa inyo ni Dad. Ang mga taong nagsabi sa akin na ipagpatuloy kong pagdodoktor dahil makakatulong ako sa mga tao sa propesyong yan. At ang taong yon, at si Jade, at ang ama niya. Ma, kaya wag mong idadamay ang girlfriend ko sa galit niya sa akin dahil sa paglalayas ko na kayo rin naman ang dahilan. Nandito ako para sabihin sa inyo na hindi na ako maglalayas at ipagpapatuloy ko ng pagdodoktor ko para makatulong ako sa mga tao at para matulungan ko ang ama ng babaeng mahal ko. Nandito ako para ipakilala sa inyo ang babaeng nagpatino sa akin. Pero bakit kahit siya hindi niyo man lang magawang respetuhin? Garalgal sa tono na boses ni Zamiel nang isigaw nito ang mga katagang yon. Nag-uunahan na rin sa pagtulo ang mga luha sa mga mata nito. Ramdam na ramdam ni Jade ang sakit na nararamdaman ng nobyo sa mga sandaling yon. We are so sorry, anak. Humahagulgol na paghingi ng tawad pareho ng mga magulang ni Zamiel. Sabay lapit sa binata at niyakap ito ng mahigpit. Binalot naman ng sobrang kasiyahan ng puso ni Jade sa nakita. Lalo na nung sinali siya ng mga ito sa mahigpit na yakap. Masaya siya na tinanggap sa pamilya ng kanyang kasintahan at masaya siya na naging maayos ng problema sa pamilya ni Zamiel. Lumipas ang mga araw, linggo at taon, nagpatuloy sa pag-aaral sila Jade at Zamiel. Si Jade sa probinsya nila. Si Zamiel naman ay sa syudad ng Maynila. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagtatapos nila sa kolehiyo. Bilang mga magna cum laude pareho. Proud na proud ang mga magulang nila pareho sa kanila at ganon din sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng ilang taong pagiging magkasintahan nila, kung saan may trabaho na rin sila sa isa't isa at nagamot na ni Zamiel ang tatay ni Jade, ay naisipan ng mag-propose ni Zamiel kay Jade. Will you marry me, Gracial Jade Santos? Naluluhang tanong ni Zamiel kay Jade habang nakangiti. Pagkatapos ng maraming challenges sa buhay natin, kung saan magkasama nating nalabanan lahat, magno-no pa ba ako? Siyempre, yes. Yes, Zamiel, I will marry you. Naluluhang wika ni Jade at nagtagpo na ang mga labi nilang dalawa.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang hamak na mahirap lamang si Jade na ang tanging hanap buhay ay ang paglalako ng balot sa daan tuwing gabi upang maitaguyod ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at upang masustentuhan ang pangkain nila sa araw-araw at upang masustentahan niya ang araw-araw na gamot ng kanyang amang may sakit. Si Zamiel naman ay isang binatang ubod ng yaman, ngunit walang direksyon sa buhay at walang pake sa kanyang pag-aaral at sa kursong pagdudoktor. Ngunit magkakaroon ng pagbabago sa mga buhay nila nang isang gabi ay pagtagpuin sila ng tadhana.